Ganito nyo rin ba pasarapin ang beef with ampalaya ninyo? Ito yung mabilisan at sosing-sosi pa. Okay, di ba? Ituturo ko rin sa inyo yung paraan ko sa pagbawas ng pait sa ampalaya. Garantisado yan. Umpisa na natin. Beef. Hiniwa ko lang ng manipis at pahaba. Next, kailangan naman nating i-marinate ito. Baking soda. Yan yung magpapalambot dito sa beef. Ang prosesong to ay tinatawag na velveting. Just make sure na na-coat ng baking soda yung beef evenly. Cornstarch. Ito naman yung magpapalapot sa sauce. Sa umpisa pa lang, nilalagay ko na yan. At ito na yung ibang mga ingredients pa na pang marinade. Sesame oil, soy sauce, meron din yung oyster sauce, ground black pepper, luya, na minence ko lang. At syempre, may bawang din na hiniwa ng pinong-pino. Haluin lang nating mabuti. Etong mga marinade ingredients naman yung magbibigay ng flavor dito sa beef. Just make sure na na-distribute ito evenly at ibabad lang natin. 15 minutes ang minimum, pero para mas lumambot yung beef at magkalasa, ay suggest na tagalan pa natin yung pagbabad. At this point ay i-prepare muna natin yung ampalaya. Hinihiwa ko lang yan at tinatanggal ko lang yung buto. Gumamit lang kayo ng kutsara para ma-scrape out yung buto nito at hiwain nyo lang into serving pieces. Nasa sa inyo na kung gaano kakapal yung gusto ninyong hiwa, ha? Pagdating naman sa sibuyas, hinihiwa ko lang ng pahabayan. Pero pwede ninyong i-chop kung gusto ninyo. At habang nakamarinate nga yung beef, i-prepare muna natin yung ampalaya. Bawasan natin ng pait. Naglalagay lang ako dito ng asin. Okay lang na maglagay ng maraming asin. Don't worry dahil hindi naman to aalat eh. Uhugasan pa kasi natin yan mamaya. Ang importante ay marab lang natin yung asin dito sa ampalaya. Pagkarab ng asin, pabayaan nyo lang at least mga 5 minutes. At maglagay na kayo ng tubig pagkatapos. Pagkalagay ng tubig, kailangan pa nating ma-dilute yung asin. Kaya hinahalo ko pa ng bahagya yan para lang matunaw yung asin. At nagdadagdag pa nga ako ng tubig dahil mas okay dito kapag nakasubmerge totally yung ampalaya sa tubig. Pabayaan lang natin to ng mga 10 minutes pa. After 10 minutes, banlawan na natin. Meron akong bowl dito na may tubig, walang asin yung tubig na yan. So nilagay ko lang dito yung ampalaya at dito na nga natin to huhugasan at babanlawan. Once na mabanlawan na, i-drain lang natin yung tubig tapos patuyuin nyo lang yung ampalaya at iset aside nyo lang yan. O ngayon, magluto na tayo. Nagpainit lang ako ng mantika at una nating iluluto yung marinated na beef. Idirekta na nating ilagay lahat. Ang kailangan lang natin gawin dito ay mas stir-fry itong beef hanggang sa mag-brown na yung outer part. Kaya nga importante na halu-haluin nyo lang at stir-fry lang ninyo ng mga 2 to 2.5 minutes. Pagkatapos, ilipat nyo lang uli dun sa pinaglagyan natin na bowl. Mamaya naman lulutuin pa natin uli yan eh. So huwag kayong mag-alala about contamination dahil maluluto pa uli lahat yan. Next, nagpainit lang ako ng mantika at ginisa ko na nga dito yung sibuyas. Tinutuloy ko lang yung paggisa hanggang sa lumambot na to ng tuluyan, yung tipong medyo nagbabrown na. Medyo nagiging manamis-namis ang lasa ng sibuyas kapag medyo nagbabrown na yan na katulad niyan. Next naman, nilalagay ko na dito yung ampalaya. Tandaan niyo na dapat natuyo na natin itong mabuti dahil kapag basa pa yung ampalaya, baka manilamsik yung mantika. Ituloy nyo lang yung paggisa dito, mga 1.5 minutes lang. At ilagay na nga natin dito yung beef na na-stir fry natin kanina. Mabilis ang luto lang to. Pagkalagay ng beef, hinahalo ko lang yan para lang mag-distribute lahat ng mga ingredients. Tapos niluluto ko lang ng mga 30 seconds kasama ng ampalaya. At naglalagay na nga ako dito ng tubig. Itong tubig kasi yung magiging sauce niyan. Diba kanina naalala ninyo naglagay tayo ng cornstarch? Yan naman yung makakatulong para magpalapot dito sa sauce. Pagkalagay ng tubig, haluin nyo lang kagad. Mapapansin niyo unti-unti nang lalapot siyang tubig. No? Ito na yung magiging sauce ng ating beef. At kung medyo nakukulangan pa kayo sa sauce, feel free na magdagdag pa ng tubig. Pwede naman nating timplan uli yan maya-maya, di ba? Dating gawi, haluin nyo lang mabuti. Kung kulang pa yung pagkakalapot, pwede kayong maghalo ng cornstarch at tubig o slurry at ilagay nyo lang dito. At ituloy lang natin ang pagluto pa ng mga 2 minutes. After 2 minutes, okay na to. Dapat ganyan yung magiging itsura niyan. Pwede nyo nang timplahan kung kulang pa yung alat or kulang pa yung flavor, pwede kayong magdagdag dito ng mga seasonings. Para sa akin, saktong-sakto na to.
Ilipat nyo na yan sa isang serving bowl at iserve nyo na kasama ng bagong saing na kanin. Yung tipong mainit-init pa. Panalong panalo, di ba? Ganyan lang talaga kadaling magluto ng beef with ampalaya. By the way, kilala din ito sa tawag na ampalaya con carne, ha? O, tara. Kain tayo.